Isang mapagpalang gabi po mga kapatid. Nagpupurit nagpapasalamat tayo sa Panginoon sa gabing ito sapagkat muli niya tayong pinagkalooban ng oras para tayo po ay magsama-sama para ating po uling purihin ang Panginoon, pasalamatan sa kanyang kabutihan, kadakilaan at katapatan po sa atin, lalo na nitong nagdaang isang linggo. Ito rin po ay pagkakataon para atin pong patuloy na pag-aralan ng kanyang salita at alamin ano ba ang gusto niya na gawin natin at paano ito gagawin. Ano po? Ito rin po ang oras para atin pong ipanalangin ang concerns ng bawat isa, no? Dalhin po natin ito sa ating Panginoon. Sa atin pong pagpapatuloy ay atin na pong buksan ng atin pong mga Biblia sa Luke chapter 2 verse 52. At ang sabi po dito, "And Jesus grew in wisdom and in stature and in favor with God and men." Pagpalain po ng Panginoon ang pagkabasa ng kanyang salita. Tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos, salamat po sa gabing ito. Salamat po ulit sa bawat isa na naglaan ng oras, nagbigay ng pagpapahalaga sa gawain ito, Panginoon. At salamat po ulit sa pagdako namin sa pag-aaral ng inyo po salita. Kami patuloy nagpupurit nagpapasalamat sa inyo sa mga nagdaang Miyerkules at mga nagdaang Linggo. Namin pong narinig ang inyo pong salita, mga bagay na dapat naming tandaan at gawin sa bagong taon po na inyo pong ipinagkaloob sa amin. Sa gabing ito, Panginoon, kami humihingi ng tawad sa lahat ng mga pagkakamali namin, Panginoon. Linisin mo po ang amin pong puso ng banal na dugo ng Panginoong Hesukristo upang maging malayang banal na spirito na magturo sa amin, gumabay sa amin, at tunay po na maisagawa din namin ito sa pamagitan ng inyo pong biyaya. Kaya Panginoon, samahan mo na kami sa aming pag-aaral. Ito ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Halos 20 taon na po ang lumipas simula po noong ako ay matuto na mag-drive ng four-wheel vehicle. Ano po? Nagpapasalamat po ako sa Panginoon sa pag-iingat niya sa akin sa pagdadrive sa iba-ibang mga kalsada. Hindi lamang dito po sa Pilipinas, maging sa ibang bansa na ako po ay nagkaroon ng pagkakataon na mag-drive. At noon pong 2014 ay sumikat na po itong kumbaga guide ng drivers, ano po. Kasi before, ang atin po tinitingnan na gabay para makarating tayo doon sa mga lugar na hindi natin alam or first time nating mararating ay yung talagang physical map. Ano po? Pero dahil nga po sa advancement ng ating pong technology ay meron na po tayong tinatawag na GPS. At noon po ngang 2014 ay nasubukan ko na gumamit ng GPS. At dahil sa first time ko pong gumamit, ay maraming beses akong nagkakamali. At maraming beses, ang ginagawa ko ay yung sarili kong desisyon na lang. No? Dahil sa tingin ko ay sa ibang lugar ako dinadala. At sa panahon natin ngayon dito, sa Pilipinas, ay meron tayong tinatawag na Waze. Ano po? Itong GPS at saka itong Waze ay again, hindi ito perfect. No? Kaya minsan may mga mali din itong lugar na pinagdadalhan sa atin. Ano? Marahil sa mga driver na gumagamit ito, na experience na doon tayo dadalhin sa dead end. Ano po? Ngunit akin pong na-realize na the longer you use this, the more na nagiging familiar ka, the more na nalalaman mo kung paano gumamit at the more na tumatama ka. Sa paggamit nito, mas nagiging madali, mas nagiging mabilis, no? At ligtas ang iyong pagdating doon sa iyong patutunguhan. Pero may mga times sa akin pong pagdadrive, pag hindi ako kumbensado doon sa daan na itinuturo ng Waze, ay doon ako dumadaan sa alam ko. At hindi ko alam kung ito ay na-experience rin, but most often than not, ay mali ako, lalo ako nagtatagal. Kaya pala doon ako pinapadaan sa daan na yon sapagkat dito sa aking alam ay matraffic, may aksidente o kaya ay mahirap ang daan. Kaya doon ko na lang marirealize. Kaya sabi ko, next time ay susundin ko na talaga itong ways. Sa buhay po natin mga kapatid, lalo na po sa ating pong Christian life, ang Panginoon po ay nagbigay din ng GPS sa atin, ng ways. But ang kaibahan nitong ways na binigay sa atin ng Panginoon, this is perfect, no? Wala itong mali. Kaya pagka sinunod mo ito, sigurado hindi ka magkakamali, walang masasayang na panahon. At higit sa lahat, mararating mo yung kailangan mong marating, matutupad mo ang kalooban ng Panginoon. Nung nagsimula po ang 2026 ay atin pong pinapag-aralan
kung ano yung mga dapat na i-develop natin, kung ano yung mga dapat nating ayusin sa atin pong buhay para ang bagong taon na pinagkaloob po sa atin ng Panginoon ay maging mabunga at yun nga po matupad natin ang gusto ng Panginoon sa atin ngayong 2026. No? Kung marami tayong pinanghihinayangan ng 2025, kung sa tingin natin maraming hindi tayo natupad, and I'm sure marami tayong gusto sanang natupad, pero sa hindi natin alam na pangyayari, no, ay hindi nangyari. Kaya salamat sa Diyos sapagkat tayong lahat ay umabot sa 2026 sapagkat alam ko po na ito po ay another chance na pinagkaloob sa atin ng Panginoon para pahalagahan ang direksyon na kanyang ibinibigay sa atin. Ito pong binasa natin sa Luke chapter 2 verse 52 ay makikita natin ang halimbawa ng Panginoong Hesukristo nung siya ay pumunta dito sa lupa na akin pong masasabi no po, na hindi po nasayang ang kanyang pagpunta rito sapagkat nakita natin yung kanyang growth sa apat na aspeto ng kanyang buhay. No po, nung first Wednesday ng January, pinag-aralan natin base po sa talatang ito, and Jesus grew in wisdom, no? So nung first Wednesday, pinag-aralan natin increase in wisdom, no? Kailangan lumago ang ating pong karunungan. At paano mangyayari yun? Kailangan aminin natin na kulang tayo nito. Let us ask the Lord and then let us apply the lessons from His Word. And then last Wednesday, ang atin naman pong pinag-aralan ay stewardship of the body. No? Kasi dito, ang sabi sa 52, Jesus grew in wisdom and stature. No? Yung stature doon, yung kanyang physical body. So, kailangan ingatan po natin ang ating pong katawan para ito po ay lumago, maging malusog ng maayos. Ano po? At bakit daw po natin gagawin yun? Ang una, because it is provided by God. Second, because of the presence of the Holy Spirit. And then third, because this is prepared for service. No? At ang katawan natin, ito po ay ginawa. Ito po ay inihanda ng Panginoon para sa paglilingkod. Wala na pong ibang function ang ating pong body kundi for service. At ngayong gabing ito, kung babalikan natin itong Luke chapter 2 verse 52, yung pangatlong aspeto no, na lumago sa Panginoong Hesukristo, ang sabi po dito, and Jesus grew in wisdom and stature and in favor with God. Okay? Yung kanyang relationship sa Panginoon. At yan po ang ating pag-aaralan ngayong gabi na pinamagatan ko po na closer relationship with God. Closer relationship with God. Naniniwala po ako ngayong gabing ito kung mayroon pong relasyon na dapat tayong ingatan, palaguin, patibayin, ito po ay ang relationship natin sa Panginoon. At marahil na narinig nyo na ito ng madalas. Marahil ito'y nakatanim na sa inyong puso. Kung maayos ang relationship natin sa Panginoon, ay maayos din ang relationship natin sa ating pong kapwa. At ngayong gabi po ay pag-aaralan natin paano mo malalaman kung lumalago, no? Kung lumalapit tayo sa ating pong relationship sa ating pong Panginoon. Buksan po natin sa Psalm chapter 40 verse 8. Psalm 40 verse 8. Ang sabi po ni Haring David, I delight to do your will, O my God. Your law is within my heart. Pagpalain po ng Panginoon ang pagbabasa ng kanyang salita. Dito po sa talatang ito na atin pong binasa, ito pong awit ni David, ay ipinapakita po dito yung kanyang masidhing pagnanais, no, na gawin ang kalooban ng Panginoon. Yung kanyang kasiyahan, no, yung kanyang malalim na pagnanais, no, na alamin at gawin ang kalooban ng Panginoon. At gaya ng sabi ko po sa inyo kanina, sa pamagitan po ng talatang ito, makikita natin yung tatlong indicators, no, or tatlong palatandaan na ang ating pong relationship sa Panginoon ay mas tumitibay, no? We are getting closer in our relationship with God. At nawa ito pong pag-aaralan natin ngayon ay hindi lamang magdagdag ng kaalaman sa atin, no po, kundi ito po ay magbago ng perspektibo ng ating pong buhay, lalo na sa ating pong daily personal devotion with God, sa ating pong pagbabasa ng kanyang salita, sa ating pong pananalangin, sa ating pagpunta sa church, ano po, sa ating pagsunod sa kalooban ng Panginoon. Nawa makita natin yung kahalagahan nito, yung pwedeng magawa nito sa ating pong buhay.
So ang una po na makikita natin sa talatang ito, so ang unang indicator no na our relationship is getting closer to God. Based po dito sa ating talata na binasa, ang ulitin ko po sa inyo, ang sabi diyan, I delight to do your will, O my God. Your law is within my heart. Pansinin niyo yung word na I delight, no? Kagalakan ko, kasiyahan ko na gawin ang kalooban ng Panginoon. That is the first indicator, no? Na tayo po ay lumalago na, tumitibay na at lumalapit na sa ating pong relationship sa Panginoon. Ang una, when we are delighted to do God's will, no? Pagka tayo po ay nagagalak, tayo po ay excited. Ito po ang hinahanap ng ating pong kaluluwa, no? Gusto kong gawin kung anong gusto ng Panginoon sa akin. Bakit po napakahalaga yung salitang delighted, no? Or may kagalakan or excited na gawin? Sapagkat madalas po, no, ang pagbabasa ng Biblia, ang pananalangin, ang pakikipagniig sa Panginoon, pakikinig ng kanyang salita, ito po ay burden, ano, kabigatan sa atin. Bakit po nasabi yan? Sapagkat minsan, pagka makikinig tayo ng salita ng Panginoon, kailangan 30 minutes lang o kaya 15 minutes lang. Kung yung preaching ay 15 minutes lang, papakinggan natin. Pero kung 1.5 hours, no, maghahanap tayo ng iba na mas maikli. Kaya lang nakakalungkot pagka tayo manonood ng K-drama, no, nanonood tayo ng palabas sa TV, minsan inaabot tayo hanggang umaga. Di po ba? Pero si Haring David, ano po, iba ang treatment niya, no, sa kanyang relationship sa Panginoon, lalo tigit sa mga provide ng Panginoon para mas maging malapit siya, mas maging matatag ang kanyang relationship sa Panginoon. Kaya si Haring David, no, generally siya po ay naging matagumpay sa kanyang pamumuhay, sa kanyang pamumuno, no po, sa Israel. Siya ay naging matagumpay sa kabila ng maraming pagsubok, ng maraming tukso na dumaan sa kanyang buhay. Kasi, yun nga po, napakahalaga sa kanya ang kanyang relationship sa Panginoon. Ang sabi po sa Psalm 63 verse 1, O God, you are my God, early will I seek you, my soul thirsts for you, my flesh longs for you, in a dry and thirsty land where there is no water. So, ito pong si Haring David, no? Gaya ng lagi pong inuulit sa inyo, he is the King of Israel. Siya po ay very busy, ang dami niyang ginagawa, ang dami niyang concerns, ang dami niyang stress, no, sa kanyang buhay. Pero ito ang ginagawa niya paggising niya sa umaga, no? Hindi alas 9 ng umaga, hindi alas 8, no? Kundi sabi diyan, early, no? I seek you, no? Hinahanap na agad ni Haring David ang Panginoon sa umaga. At paano niya ginagawa 'yon? By reading his word, no? Talagang excited siyang gumising at basahin ang salita ng Panginoon para malaman niya kung ano ang kalooban ng Panginoon sa kanya for that day, no? At tingnan po natin, no, kung ano ang naging epekto kay Haring David ng ganito niyang ugali, no? Ng ganito niyang gawi. Na early in the morning, ano, marahil ang una niyang gagawin, ang una niyang babasahin, ang una niyang kakausapin ay ang Panginoon. Ganito po ang naging epekto sa kanya. Dito po sa Psalm 119 verse 47, sabi po dito, For I delight in your commands because I love them. No? So dahil sa practice niya na ganito, unti-unti, no, na minahal na niya yung utos ng Panginoon, yung salita ng Panginoon. At dahil sa kanyang pagmamahal sa salita ng Panginoon, no, dahil sa kanyang practice, no, early in the morning, ito ang naging epekto. Sa Psalm 119 verses 97 to 100, sabi dito, Oh, how I love your law. I meditate on it all day long. Your commands make me wiser than my enemies, for they are ever with me. I have more insight than all my teachers, for I meditate on your statutes. I have more understanding than the elders, for I obey your precepts. So makita po natin dito yung napakalaking advantage when you are delighted to do the will of God. At mababasa lang natin, mga kapatid, ang kalooban ng Diyos sa atin pong masusi, matyaga at masaya na pagbabasa, pag-aaral ng kanya pong salita. At ito ang naging epekto kay Haring David
At naniniwala ako ngayong gabi mga kapatid, ito rin ang magiging epekto sa atin. Balikan ko po ang sabi niyan sa verse 97, "Oh how I love your law, I meditate on it all day long." So maghapon, no? Ninanamnam niya, hindi niya basta lang ito binabasa. He is meditating on it, no? At dahil dito ano nangyari? Your commands make me wiser than my enemies. Aba, kung ako ay mas magiging marunong sa aking mga kaaway, sa aking mga problema, ay talagang magbibigay ako ng oras dito. Di po ba? Talagang susuriin ko ito ng maigi. And then sabi pa sa verse 99, I have more insight than all my teachers, for I meditate on your statutes. No? Bakit siya mas naging marunong pa sa kanya mga teachers? Because he meditate God's word. So ganun pala ang mangyayari, ano? Mas magiging marunong tayo sa mga teachers natin. Pero hindi naman natin para ipahiya ang ating pong mga teachers. Pero naniniwala ako na ang ibig sabihin dito ni Haring David, no, mas naia-apply niya ang salita ng Panginoon, mas alam niya ang relevance ng Word of God sa buhay niya kaysa doon sa mga tinuturo ng kanyang mga teachers. Kasi ang teacher niya directly ay ang Panginoon. Okay, and then sabi sa verse 100, I have more understanding than the elders, for I obey your presence. Mas marami siyang nauunawaan. Kung baga, mas higit ang kanyang pangunawa kaysa sa mga elders, mga leaders, mga matatanda sa kanila. So, ang ibig pong sabihin mga kapatid, when you get closer to God, it is for your advantage. Hindi ito advantage ng Panginoon. Hindi madadagdagan ng karunungan, ang kabanalan, ang kapangyarihan ng Panginoon when we get closer to Him. Tayo po ang magbe-benefit dito. Si Haring David, kaya siya excited, kaya siya delighted, no? Sa pag-alam at paggawa ng kalooban ng Panginoon because he became stronger, wiser, and better king and follower of God. Ngayong gabi mga kapatid, gusto ba natin na mas maging maayos na mga Kristiyano, no? Maayos na tatay, maayos na nanay, maayos na anak, maayos na empleyado, maayos na estudyante, or kung ano man ang involvement natin ngayong gabing ito, kung saan man tayo involved. Do you want to be a better person? Get closer to God, no? Let us do our best, no? To have a closer relationship with God. At paano mo malalaman when you are getting closer? When you are delighted to do God's will. So ngayong gabi mga kapatid, pagka meron kang nababasa na ipinapagawa sa iyo ng Panginoon, ano ang iyong reaksyon? Natutuwa ka ba? Nalulungkot, kinakabahan, or natatakot? Si Haring David, basta makita niya ang kalooban ng Panginoon, natutuwa siya na gawin ito. At nawa, ito po ang ma-develop sa atin, no? Sa atin pong relationship sa ating Panginoon, that we will be delighted in doing His will. Ang pangalawa na indicator na makikita po natin sa talatang ito na magpapatunay that we are getting closer in our relationship with God, hindi lamang we are delighted to do God's will, but secondly, we are determined to avoid sin, no? We are determined to avoid sin. Tayo po ay porsigido na umiwas sa kasalanan. Kung baga, sa atin pong pag-aaral at sa atin pong desire na sundin ang salita ng Panginoon, binibigyan po tayo ng lakas ng Panginoon para tayo maging determinado na umiwas sa kasalanan. Sa Psalm 119 verse 9, ang sabi po dito ni Haring David, how can a young man keep his way pure? By living according to your word, no? So papaano mamumuhay ng malinis, ano po, ang isang kabataan? Ang sabi dito, by living according to your word, no, or to His word. So para makaiwas ka sa kasalanan, para hindi ka mapahamak dahil sa kasalanan, yung mga salita ng Diyos na natutunan mo nung mga nagdaang taon, nung nakaraang taon, at yung atin po mga pinapag-aralan ngayon, sa biyaya ng Panginoon, sundan po natin mga kapatid. Gawin po natin. Kasi ang na-realize ni Haring David, pagka ginagawa niya ito, pagka ang guide niya ay ang salita ng Panginoon,
nakakaiwas siya sa kasalanan. At ang sabi pa niya sa verse 11, I have hidden your word in my heart that I might not sin against you. Okay? So itago natin sa ating pong puso, i-memorize po natin, alamin natin ang kahalagahan ng kanyang salita. Sapagkat kung gagawin natin ito, makakaiwas po tayo sa tukso, makakaiwas po tayo sa kasalanan sapagkat ipapaalala po ng Panginoon, no, sa buhay po natin bago natin makumit yung kasalanan na yun. For sure, magfa-flash, no? Babalik yung mga na-memorize natin, nabasa natin, napag-aralan natin na kanyang salita. And then, it's up to us, no? Kaninong desire ang atin pong susundin. At nakita natin sa Biblia na nung pinili ng mga tao na yung desire nila, ano, ang kanilang ginawa, sila ay napahamak. But when they follow the Lord, no, bagamat sila ay nahirapan, but they became victorious. At ganun din po ang mangyayari sa atin, mga kapatid. When we desire to get closer to God, ito po ang magiging resulta, no? Kasi habang tayo ay lumalapit sa Panginoon, no, lumalapit sa kabanalan ng Panginoon, kumbaga na-expose yung ating pong mga kasalanan, no, na-expose yung mga maling desires ng ating pong puso. At dahil nga sa paglapit natin sa Panginoon, no po, ang Panginoon binibigyan niya tayo ng mga paraan para ma-let go natin yung mga kasalanan na yun. At sa gabing ito, naniniwala po ako na ang dahilan kung bakit miserable ang buhay natin ay dahil sa atin pong pagsuway sa ating pong Panginoon. Yung misery ng buhay po natin ay mapapalitan ng meaningful life. Ano po? When we decide to get closer to the Lord. No? When we keep on reading, meditating His Word, and applying it in our lives. So ngayong gabi mga kapatid, ano ba yung mga kasalanan na hindi natin ma-let go? Yung mga kasalanan na lagi tayong bumabagsak. Ano po? Alam po natin, bilang mga mananampalataya, hindi tayo papakinggan ng Panginoon, hindi tayo pagpapalain ng Panginoon, at wala po tayong kapayapaan kung tayo po ay mananatili. Magiging miserable lang ang buhay natin kung hindi po natin i-give up itong mga kasalanang ito. Paano po ito mawawala? Let us get closer to our Lord. Paano po yun? By meditating His Word. Katulad po ng ginawa ni Haring David. Alam po natin ang kanya naging buhay, ano po, siya po ay nagkasala, no, ng dalawang matinding kasalanan, no, murder and adultery. Pero nung nirebuke po siya ni Prophet Nathan, siya po ay nagsisi, talagang humingi po siya ng tawad sa Panginoon, talagang siya po ay sincerely ay humingi ng kapatawaran sa ating pong Panginoon. Kung kaya patuloy na pinagtagumpay siya ng Panginoon sa kanya pong buhay. So yun po ang pangalawa na indicator para malaman po natin na tayo po ay lumalapit na sa ating pong Panginoon. Kung ang ating pong relationship sa Kanya ay nagiging matatag na. Na po, ang una, we are delighted to do God's will. Secondly, we are determined to avoid sin. And then ang pangatlo at ang panghuli na indicator, you deny yourself for God. No? You deny yourself for God. Iyong kinakalimutan ang iyong sarili para sa Panginoon. No? Ang ibig pong sabihin nito ay uuna mo ang Panginoon. Inuuna mong gawin yung kagustuhan ng Panginoon kaysa sa iyo. Yan po ang ibig sabihin ng Psalm 40 verse 8. Nung sinabi po ni Haring David, I delight to do your will, oh my God. No? Kumbaga, ang sabi niya, nagagalak akong gawin ang iyong kalooban. Hindi niya sinabi na nagagalak akong gawin ang iyong kalooban at ang aking kalooban. Or nagagalak akong gawin yung kalooban ko muna bago ang sayo. Okay? Kundi ang sinabi niya, I delight to do your will, oh my God. No? So, ang ibig sabihin po noon, priority ni Haring David ang kalooban ng Panginoon. He is willing to deny himself. Again, he is the king. No? Siya ang pinakamayaman, pinakamakapangyarihan. No? Lahat ng pleasures sa mundo ay pwede niyang i-order. No? Pwede niyang angkinin, kunin, gawin na walang tao or sino man na kay-question sa kanya.
Pero hindi yun ang kanyang pinili. Hindi yung gusto niya ang kanyang pinili. Ang pinili niya ay ang kalooban ng Panginoon. At doon siya excited, doon siya nagagalak pag ginagawa niya ang kalooban ng Panginoon. Alam niyo po, sabi ng isang manunulat, pagka nabasa daw natin yung salitang deny yourself, carry your cross. Kaya maraming mga tao, mananampalataya man o hindi, no, ang ayaw ng mga talatang yun na sinabi ng Panginoon sa Luke chapter 9 verse 23. Sapagkat when you deny yourself, ang ibig sabihin nun, magiging miserable ang iyong buhay. Yun po ang, kumbaga parang dating sa atin, no? Na magiging miserable ang buhay pagka hindi natin sinunod kung ano yung gusto natin, kung ano yung pangarap natin. At kung ang pipiliin natin ay yung gusto ng Panginoon, yung plano ng Panginoon sa buhay natin, no? Maghihirap tayo, malulungkot tayo, mag-iisa tayo, we will be rejected. Kaya ang hirap sumunod sa Panginoon, kaya bihira ang sumusunod sa Panginoon. Pero mga kapatid, according po do sa article na akin pong binasa, ang sabi po ng sumulat na yon, when the Lord asks you to deny yourself and to follow the Lord, sinabi yun ng Panginoon so that you can find your real self, no? So that you will be free from all misery of this life. Paano mangyayari yun, no? So, mga kapatid, kung babalikan po natin sa Genesis chapter 3, no? Nung nagkasala si Adam and Eve, makita po natin doon, ano, na nung tinukso ng diablo, no, si Eve sa pamamagitan ng serpent, ano yung kanilang dialogue, ano yung kanilang conversation? Nasabi ng diablo, did God really say not to eat of that forbidden fruit? Talaga bang sinabi ng Panginoon hindi na bawal kainin yan? And then sabi nung ni Eve, pwede namin kainin lahat. Pwera lang yan. And then, ang sabi ng diablo sa verse 4, you will not surely die. No, hindi ka may mamamatay. At ang dahilan lang kung bakit ayaw niyang pakain sa inyo, sabi sa verse 5, for God knows that when you eat of it, your eyes will be open and you will be like God, knowing good and evil. No, so napaka tricky nitong statement na ito ng diablo kay Eve. Ang tinouch niya dito yung pride of life. Sabi niya, hindi talaga kayo mamamatay. Kaya ayaw niyang ipakain sa iyo ng Panginoon kasi ayaw niyang maging katulad kayo niya. Na, ano sabi diyan? Na nakakaalam ng mabuti at masama. At imagine natin ano yung naging dating nito kay Eve. Parang, wah, may sinisikreto ang Diyos sa akin, no? Meron siyang ayaw na mangyari sa akin, no? Ayaw niya na maging magaling din ako. Okay? At yun nga, and because of that lie, no? Yun nga, na-convince siya na kailangan kainin yung bunga na yun. Tapos shinare niya pa kay Adam na walang ginawa, no? Hindi niya pinagbawalan, hindi niya sinaway itong si Eve. Pareho nilang kinain. Kaya sila ay nagkasala. So, tingnan niyo yung nangyari. Bakit naging miserable ang buhay nila at natin ngayon? Because they chose not to obey the Lord. They did not deny themselves. Nakuha niyo po ako. Ang kanilang inuna, ang kanilang pinili, na ganyan din po ang pinipili natin hanggang ngayon. No? Na kung ano yung makakabuti sa akin, sa tingin natin, na kung ano yung ikakaganda ng buhay natin, ng karir natin, yun ang gagawin natin. Kahit na hindi natin sundin ang gusto ng Panginoon. Kahit na ang gusto ng Panginoon sa atin ay salungat sa gusto natin. Di po ba? Nakuha niyo po yung logic nito. Ano? Kaya nga sabi sa Mark chapter 8 verse 35, sabi ng Panginoon, for whoever wants to save his life will lose it, but whoever loses his life for me and for the gospel will save it. Okay? So, ang ibig sabihin dito ng Panginoon, no, ng Panginoon Jesucristo, when you deny yourself, no, when you lose yourself, you will save it. No? Kung ito ay gagawin mo para sa Panginoon, para sa pagsunod sa atin pong Panginoon. At sabi po doon sa article na nabasa ko, the source of our sorrows is when we choose ourselves. No? When we choose not to deny ourselves. No? When we don't choose God's way.
Mga kapatid, tandaan niyo po ito. Ang sabi sa Isaiah chapter 55, verses 8 and 9, "For my thoughts are not your thoughts, neither are your ways my ways, declares the Lord. As the heavens are higher than the earth, so are my ways higher than your ways, and my thoughts than your thoughts." Pansinin niyo po yung salitang sa verse 9, "As the heavens are higher than the earth, so are my ways higher than your ways, and my thoughts than your thoughts." So, ang ibig po sabihin, yung paraan ng Panginoon, no, ay napakataas, no? Ibig sabihin, yung standard niya ay napakataas. Hindi pwedeng abutin, hindi pwedeng ikumpara sa paraan ng sanlibutan ito. Na kung pipiliin natin ang paraan ng Panginoon at i-deny natin ang paraan ng mundong ito, hindi po tayo magiging kawawa. Di po ba? Kasi feeling ng ibang mga tao, pagka pinili mo ang Panginoon, magiging miserable ang buhay mo. No. No, kasi sabi ng Panginoon, His thoughts, His ways are higher. So, ang ibig sabihin, pagka pinili mo yung paraan ng Panginoon, ano ang mangyayari sa'yo? Di po ba? Yung magiging resulta ng pagsunod mo sa Panginoon, you will be better than the ways of this world. You will be able to overcome the miseries, the regrets of this world. So, yun po ang gusto kong makita natin ngayon po nga gabing ito. When we get closer to the Lord, hindi po tayo malulugi. Ano po? Kaya mga kapatid, sa gabing ito, nawa habang nagsisimula pa lang ang 2026, planuhin na po natin, no? Let us purpose in our hearts, no, that we will be closer to God this year. Uunahin natin ang Panginoon, no? Iwawaksin natin lahat ng mga distractions, lahat ng mga temptations, no? Talagang ipaglalaban natin ang oras natin sa Panginoon because that is the only way and the only thing that will make us better, no? Yan lamang ang paraan para maging mabunga, maging maayos ang taong ito sa buhay po natin when we get closer to God. We need to deny ourselves, no? Huwag nating isipin na magiging kawawa tayo. Huwag nating isipin na mas mahihirapan tayo. Kaya sana, mga kapatid, sa ating mga quiet times, no, bigyan natin ito ng oras, unahin natin ang Panginoon. Sa atin pong pagpunta sa church, sana sa biyaya ng Panginoon at sa lakas at karunungan ng Panginoon, pahalagahan natin ito. Huwag nating hayaan na agawin ng iba ang sama-sama po natin na pagsamba, pagpupuri sa atin pong Panginoon. Sapagkat, gaya nga po ng sabi dito, yung blessing ng Panginoon ay mararanasan natin. At yung binasa natin last week, no, sa Isaiah chapter 43 verse 7, no, God made us to glorify the Lord. Kaya mga kapatid, sa gabing ito, nawa ay pagsikapan po natin, no, ayusin po natin, i-evaluate po natin ang ating relationship sa Panginoon. Are we getting closer to Him? Ang tangi lamang paraan, katulad po ng ginagawa ni David, I seek Him early. I meditate His law all day long. At ang sabi niya sa Psalm 40 verse 8, I delight to do your will, oh my God. At sa paggawa po natin ito, mapapansin po natin, makikita po natin that we are delighted in doing His will, we are determined to avoid sin, and we will deny ourselves for the Lord. Diba mga kapatid, ang mga katotohanan ito na nakita natin, ang tumulong po sa atin na maging maganda at mabunga ang taong ito. Tayo po'y manalangin. Salamat Lord sa paalaala ng inyong salita. Salamat sa rebuke nito, sa correction nito sa amin, Panginoon. Salamat po sapagkat walang sawa mo kaming tinuturuan, lalo tigit po sa aming relationship sa inyo. Kung kami po ay malayo sa inyo, ngayon pong gabing ito, Lord, tulungan mo po kami na magkaroon ng malalim na pagnanais, na pag-aralan, sundin, at mapalapit po, lumago pa ang aming relationship, Panginoon, sa inyo. Ma-realize namin ang dahilan kung bakit nagiging miserable buhay namin sapagkat ang lagi namin pinipili ay yung aming sarili at hindi ikaw. Kaya Panginoon, tulungan mo po kami na laging piliin ka. Help us to deny ourselves, Panginoon, sa lahat ng aspeto ng buhay namin. And I know, Lord, katulad ng na-experience ni Haring David,
we will be a better person. We will be a better Christian, Panginoon. Salamat po. Ito aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Pagpalain tayo ng Panginoon. Mag-ingat po tayo at magandang gabi po sa bawat isa.